So nakaraang Sabado po, ang napag-aralan natin is yung kalahating parte ng Romans 10 na kung saan ah, ang ating pong binigyan ng pansin is yung kung papaano ang paraan ng Diyos na ipaabot ang kanyang pagliligtas o ang kanyang magandang balita. So, ito po yung sinasabi sa Romans 10. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? So, paano po sila makakatawag sa Diyos na hindi naman nila pinaniwalaan? Paano din sila maniniwala sa Kanya kung hindi niya siya narinig? At papaano sila makakarinig kung walang nagpi-preach o nagsisermon o nagsi-share. So, bigyan po natin ng emphasis last time na ang pinili ng Diyos na pamamaraan is by preaching. So, and how are they to preach unless they are sent? So, paano daw po mag-sermon, magpi-preach kung walang pinadala? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Gaano daw po kaganda ang paa or pagdating ng mga taong nagpapahayag, nagsisermon, o nagsishare ng magandang balita. So last time, na nasabi natin na yung sa panahon nila is uh, yung pagkakasabi nito, how beautiful are the feet of those who preach the good news. So yun po yung ang analogy po natin na gamit sa pagkaalala ko is yung kunwari yung taong nagdadala ng relief goods ng saklolo ng ng supply sa mga tao masalanta uh, or naghihirap or nagugutom, parang yun yung equivalent ng mga tao nagpi-preach ng good news. So mas mataas pa yung level ng ina-address ng good news dahil ang ina-address ng good news ay ang ating kaligtasan. So, naalam natin na yung good news ay napaka-good news dahil mayroong bad news. So, verse 16, but they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed, but he has heard from us. So, faith, ang pananampalataya daw po, so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. So, yun po yung emphasis natin last time na yung gospel daw po, yung magandang balita ng buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus na nag-accomplish ng kapatawaran ng ating kasalanan. Ang paraan na pinili ng Diyos ay ang pag-preach, pag-sermon, o pag-share ng gospel, ng magandang balita ni Jesus. So, yun po yung napag-aralan natin last time. So, kung ilalapat natin sa buong book ng Romans, alam naman po na natin na yung Romans is nagsisimula sa paglalahad ni Paul na yung magandang balita ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa pagliligtas. So, at mula doon, nilatag niya na lahat tayo ay patay sa kasalanan, ang kaparusahan ng Diyos ay isa sa katuparan sa mga hindi naniwala sa gospel. Dahil kailangan natin pagbayaran ang ating kasalanan. From there na sinabi niya yung mga Jews at yung mga Gentiles, pare-parehong sitwasyon. Kaya lahat kailangan ng gospel at maliligtas ng gospel kung sila ay maniniwala. So, dadako po tayo sa ating passage, Romans 11, 1 to 10. So, kung matatandaan po natin, di ba, parang ang paunang example ko is yung nagbebenta, yung kung paano magbenta yung mga tao ng produkto. Di ba, para mabili ang isang produkto, pinapag-aralan nila yung pangangailangan ng tao,
yung kakayahan ng tao na bumili, yung preference ng tao, o kung ano yung pamamaraan na kung paano sila sabihin natin magugoyo para bumili or masa-sale stock or makakumbinsi para bitawan nila yung kanilang pera at bilhin nila yung produkto. So in a sense, parang ina-advertise mo yung value ng product mo para bumili sila. Para sa paningin nila is karapat dapat yung pera na bibitawan nila sa produkto o serbisyo na iyong binibili. Diba? Ganun po usually yung ginagawa ng ano. Pero yung gospel po ay hindi ganun. So, madaming ginagawa yung mga nagbebenta ng mga produkto para makuha nila yung tawag diyan, makuha nila yung puso, yung loob ng mga bibili. So, kung minsan pa nga, 'di ba, para ma-hook nila yung mga tao. So, parang tayo, nag-aabang tayo ng sale sa mall o ano yun, Ramadan sale or Eid sale, something like that. Pero hindi ganun yung Diyos. God is not like that. So, hindi nakadepende yung gospel na para tanggapin ng isang tao is isusut yung gospel sa kagustuhan ng tao. Nandun na tayo na yung gospel ay pangangailangan ng tao pero hindi nila realize na kailangan nila ang gospel. So usually ganun. Paminsan naman, kailangan nila yung gospel pero hindi for the right reason. Kumbaga, kala nila baon sila sa utang or something or may problema sila, pinagdadaanan sila. Pero nung narinig nila yung gospel, hindi akma sa kanyang pangangailangan. So, yung pagliligtas po ng Diyos ay hindi ganun. Kumbaga, hindi isusut ng Diyos ang kanyang message sa kagustuhan ng tao. So, God is not like that. So, ang pagliligtas ng Diyos is sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. At hindi po yun according sa preference o sa pleasure ng tao. Hindi po siya katulad ng mga salesperson na kinukumbinsi or may strategy or may ano pang paraan na ilalahad sa atin ang para mailigtas ng Diyos yung mga gusto niyang iligtas. So verse 1, Romans 11:1, I asked them, has God rejected His people? Yun po, di ba? Preaching yung emphasis ng una. Ngayon, kung hindi nakikinig yung mga Israelitas kung preach ng gospel, ngayon, ang tinatanong ni Paul, I ask them, has God rejected His people? So, ang sagot ni Paul is by no means. Di ba? By no means, hindi. For I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. So, hindi ni-reject ng Diyos ang kanyang mga tao. So, parang, di ba po, kay Abraham, tinawag si Abraham, si Isaac after Jacob. Pero nung panahon na ni Moses, may mga tao pa rin tinawag ng Diyos ang buong Israel, pero binabalaan na sila na ang mga tao hindi susunod sa Diyos, o malayo yung puso sa Diyos, ay hindi maliligtas. Pero ang sinasabi ni Paul is, by no means, for I am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. So ang sinasabi po ni Paul is, ako ay Israelita. Ako ay tupling ni Abraham at ako ay miyembro ng tribe na Benjamin. So sa kanila pong kultura, mayroong reputasyon ang tribe ng Benjamin. Kasi po sila ang, nung panahon ni Solomon, after ng panahon ni Solomon na nabiak ang Israel, so nahati ang Israel sa Israel at Judah. So ang lahat ng tribe is pumunta sa north, tapos ang natira lang sa south ay ang Judah at ang Benjamin. So isa sa
tinataas na loyal na tribe ng Israel ay yung Benjamin. Pagkat sila yung naiwan na kasama ng Judah. So, yun yung sinasabi ni Paul na hindi ni-reject ng Diyos ang Israel. By no means. For I myself, ako man ay isang Israelita, descendant ni Abraham at member ng tribe ng Benjamin. So ito yung paliwanag ni Paul. God has not rejected His people whom He knew. So, niyo po, ang Diyos ay hindi ni-reject ang kanyang mga tao na kanyang pinornew. Foreknew. So, yun po yung sa keyword, foreknew. So, do you not know what the scripture says of Elijah and how he appeals to Israel? So, tandaan po natin yun, no? Yung sa verse 1 and 2, ito yung importanteng mahalaga. Has God rejected His people? Ang sagot po is, God has not rejected His people whom He foreknew. So, kailangan po natin i-remind ang ating sarili with regards to foreknowledge. So, foreknowledge. So, ang foreknowledge po sa maikling salita ay kakabit ng salitang election. So, kagaya ng sinabi natin kanina, ang Diyos ay hindi ina-adjust ang message para magustuhan ng mga tao. Hindi nagki-cater ang Diyos sa kagustuhan ng tao. Ang Diyos ay nagki-cater sa pangangailangan ng tao. At yung pagliligtas ng Diyos ay according sa kanyang kapangyarihan. According sa kanyang sovereignty. According sa kanyang election. According sa kanyang foreknowledge. So, linawin po natin, no, ang magkadikit po usually na terms, foreknowledge at election. Ang election po is itinakda. Itinakda ng Diyos kung sino yung kanyang mga ililigtas. At ang foreknowledge naman po is yung desisyon ng Diyos na makipagrelasyon sa mga taong kanyang ililigtas. So, sa sense na yun is magkadikit yung decree ng Diyos na iligtas sa selection at yung foreknowledge ng Diyos na magkaroon ng relationship sa kanyang mga ililigtas. So, walang ililigtas ang Diyos na wala siyang relasyon. So, in another sense is yung relasyon natin sa Diyos ang ating kaligtasan. At yun ay dahil sa paglagat natin ng faith o ng paniniwala sa gospel. So, hope na naintindihan niyo yung election. So, ito po yung isang hopefully makatulong na election is God's sovereign choice of whom He would save. Yung ang election daw po ay ang sovereign choice, ang walang impluensyang kagustuhan ng Diyos kung sino ang kanyang ililigtas. So, hindi pa man siya hindi pa man siya lumikha ng mundo, hindi pa man pinanganak ng mga taong ito, nasa isip na ng Diyos, isip at puso na ng Diyos ang kanilang mga pangalan at nagdesisyon na siya na ito yung mga taong aking ililigtas. So, a choice, ito yung pagpipili, grounded in Himself alone, apart from considerations of anything in us. So, ito daw po yung kagustuhan ng Diyos na ang basihan ay nasa kanyang sarili lamang. Hindi po kinukonsidera kung anuman ang meron tayo. So, yun po yung election. Pero yung God's foreknowledge is a causative concept closely related to the doctrine of predestination. So, election, predestination, pareho lang po yun. So, yung foreknowledge is yung kadikit ng predestination. So, in those passages speak of His foreknowledge of His elect. So, balikan po natin ang Romans 8:29. Babasahin ko na lang po. Romans 8:29. Ito po yung sinasabi. Romans 8:29. For those whom He foreknew, ito po yung ginamit sa ating passage, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among brothers. So sa 11:2, ito po yung ating passage,
11:2, God has not rejected his people whom he foreknew. So, it further connotes divine favor. So, siya pa yung First Peter 1:2, tahan natin sa Bible. First Peter 1:2, ang sinasabi dyan ay, naku, nawala yung First Peter. And the book of James. First Peter 1:2, ang sabi po is, according to the foreknowledge, so yun po yung word na ginamit sa ating passage, of God the Father in the sanctification of the Spirit for obedience to Jesus Christ, for sprinkling with blood, may grace and peace be multiplied upon you. So yung foreknowledge po is nagkukunote siya ng divine favor. God's electing love and saving purpose. So God's electing love, yung pagpili ng Diyos, and saving purpose. So yung electing love is kalakip sa pagpili ng Diyos na kanyang niligtas is yung foreknowledge. Yung know, yung knowing, yung relationship, yung pagkakakilala, yung connection. So yun po yung foreknowledge. So before pa ilikhain ng mundo is na nakadesisyon ng Diyos na itong mga elect, yung mga pinili niyang iligtas is makikilala niya. 'Di ba? No, kilala. So it connotes, ang ibig sabihin po nito is intimacy, yung connection. 'Di ba yung sinabi sa Genesis is Adam knew his wife. At nagkaroon sila ng anak. So yung foreknowledge ng Diyos is at a word relating sa kanyang relationship sa kanyang mga iniligtas. So, sa Romans 8:29, whom he foreknew, he predestined. Is therefore an assuring reminder to us, believers, that our salvation is a divine work from beginning to the end. So, ang ating daw po kaligtasan ay divine, banal na trabaho ng Diyos simula sa simula hanggang sa matapos na mailigtas tayo. So, yun po yung ibig sabihin ng foreknowledge. Hope na nakatulong yung pagkaintindi natin o nag-grasp natin ng mas malalim o na-remind tayo sa term na foreknowledge. So, sa verse 3, ang sabi, Lord, so sa verse 1, anong sino to? Si Elijah. So do you know what the scripture says of Elijah, how he accused to God against Israel? Lord, they have killed your prophets. They have demolished your altar, and I alone am left, and they seek my life. But what is God's reply to him? I have kept for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. So ito po ay kwento sa First Kings. So sa First Kings 19. So where Elijah was persecuted by Jezebel and he thinks that he is all that's left. So ang kwento po dito sa First Kings 19 is, yung naalala niyo po yun nung na hinamon ni Elijah sa isang bundok yung lahat ng propeta ni Baal na magsakripisyo kayo sa Diyos niyo si Baal ng 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 lamb o ng baka, something, ng hayop. Tapos kung kaninong sakripisyo ang masunog nang hindi sinisindahan, siya ang panalo. So buong araw nagsasabi yung napakadaming propeta ni Baal na pakinggan mo kami Baal, tanggapin mo aming sakripisyo, wala. Sinugatan lang ka ng sarili, hinampas na lang ng mga sarili, pero wala pa. Pero nung si Elijah yung nag-sacrifice, pinabuhusan niya pa sa mga tao ng tubig yung kanyang sakripisyo at sinunog ito ng Diyos. At pinatay ni Elijah lahat ng propeta ni Baal. Yun po yung yung akalain mong pagkapanalo ng Diyos. Pero pinagbantaan na patayin
ni Jezebel, yung queen na kasabwat ng mga propeta ni Baal, si, si Elijah at siya ay tumakbo. At ito yung sinabi niya, Lord, they have killed your prophets. They have demolished your altar. And I alone am left. Ako na lang po yung natitira. At gusto pa nila akong patayin. Yun po yung kwento. So verse 4, but what is God's reply to him? I, who have kept for myself, ako ay may pinili para sa aking sarili na 7,000, 7,000 men. 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. Meron akong itinabi para sa aking sarili na 7,000 lalaki na hindi yumuko ang kanilang mga tuhod kay Baal. So hindi sa kanilang effort kundi ang Diyos mismo ang nag-keep para sa kanyang sarili ng mga kanyang iniligtas. So ito po yung kwento ni Elijah. So yun po yung keynote ni Paul. So sa verse 5, so too at the present time, there is a remnant chosen by grace. So ang critical po na word dito is yung grace. Ang grace po is grasya. Hindi po hindi po tayo karapat-dapat or hindi po natin siya in-earn. Hindi po natin siya naabot para karapat-dapat sa atin ibigay. So yun po yung grace. So but if it is verse 6, but if it is by grace, it is no longer on the basis of works. So kung grasya po ito, ay hindi na ito nakabase sa gawa. Hindi na po siya nakabase sa gawa. Hindi mo maaabot sa pamamagitan ng gawa. At hindi rin makakatulong kahit anong gawa para maging karapat-dapat ng isang tao. So otherwise, grace would be no longer grace. So kung sa ating pong maliit na outline, ito po yung parang buod ng buong passage. So, has God rejected these people? So ang Diyos ba ay nireject ang Israel? So ang sagot po ni Paul is, God has not rejected His people whom He foreknew. So there is a remnant chosen by grace. But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. So ito po yung isang malaking tulong na siguro hopefully makatulong sa atin. Ito po yung sinabi ni Alistair Begg tungkol sa grace. So at Sunday school in Scotland, we were taught that the word grace meant this: God's riches at Christ's expense. So para siyang acrostic. So you'll notice that that's an acronym or an acrostic. I can never remember which is which. God's riches at Christ's expense. So ginawa niya ng mga words at nilagay niya sa letters ng grace. So God's riches at Christ's expense. And that's grace. A totally undeserved giving of God. Providing us with what we really don't stand in merit for. So yung grasya daw po is yung kaligtasan ng Diyos na ibigay sa atin na hindi tayo karapat-dapat. So as a proper Christian na naiintindihan natin yung magandang balita. So alam natin na ang mercy, 'di ba? Para maintindihan, mercy is yung pag-withhold, yung hindi pagbigay sa atin ng karapat-dapat sa atin. Di ba? Mercy. Yung awa ng Diyos is yung hindi paglatag sa atin ng parusa na karapat-dapat ating kasalanan. Yung grasya naman po is yung pagbibigay sa atin ng bagay
magandang bagay, napakagandang bagay na hindi karapat-dapat para sa atin. Hindi tayo entitled. Ito yung grasya. Ito yung discretion ng Diyos na ibinigay niya sa atin na kahit na hindi tayo karapat-dapat. Wala tayong anumang meron sa atin para bigyan tayo ng gano'n. Di ba po sa sport, yung first, yung makaka-gold. Karapat-dapat siya sa gold dahil siya ang nanalo sa competition. Pero kung babalikan natin sa Romans 3, for all have sinned and fall short to the glory of God. So walang isang tao na may utang ng Diyos. Walang isang tao na makakapasok sa langit dahil sa kanyang gawa. So kung hahayaan ng Diyos na matanggap natin ang karapat-dapat sa atin, tayo ay paparusahan ayon sa ating kasalanan. Pero dahil siya ay may mga iniligtas, at kabilang tayo doon na naniwala sa magandang balita, ang karapat-dapat sa atin na kaparusahan ay hindi binigay sa atin. Bagkos, ang ibinigay sa atin is yung kaligtasan na na-accomplish ni Jesus Christ sa cross, yun yung binigay sa atin. At hindi tayo karapat-dapat. Nakuha lang natin ito dahil sa ating pananampalataya sa ginawa ni Jesus sa cross. So that's grace. Yun yung grasya. The totally undeserved giving of God, providing us with what we really don't stand in merit of. Wala tayong merit. Hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat. Pero yun yung kagandahan na gospel. Yun yung kagandahan ng magandang balita. So sa verse 7, what then? What then? Ano ngayon? Israel failed to obtain what it was seeking. The elect obtained it. Yung pinili ng Diyos, obtained it. Nakuha nila yung kaligtasan, yung salvation. But the rest were hardened. So as it is written, God gave them a spirit of stupor, eyes that would not see, and ears that would not hear, down to this very day. So ang pangako ng Diyos is para sa mga Israelita. Pero, nasabi sa unang pasahe na hindi nabigo ang Diyos at hindi rin ni-reject ng Diyos ang Israel. Dahil sa loob ng Israel ay may mga elect at yun ay yun ay mga tao na pinili ng Diyos bago pa manlikhay ng mundo at hindi siya nabigo na iligtas ang mga Israelitang elect. So hindi ni-reject ng Diyos ang Israel dahil kinuha niya ang remnant. Pero yung mga naghahanap ng kaligtasan ng Diyos, at gusto nila makuha ito sa pamamagitan ng gawa, sila yung mga nabigo. Dahil hindi nila tinanggap ang magandang balita ng Jesus. The elect obtained it, but the rest of Israel, the rest were hardened. As it is written, God gave them a stupor, eyes that would not see, and ears that would not hear, down to this very day. So ito po ay quote sa Isaiah 29, where Israel is being accused by God of hypocrisy, doing the ceremonies and rituals while their heart is far from God. This blinded and deafened them. Yun po yung bumulag at nakabingi sa mga tao ng Israel. Yung pagdepende nila sa kanilang mga sariling gawa. Pagdepende nila sa kanilang relihiyon. Pagdepende nila sa paggawa ng mga ritual. Pero ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Yun po yung akusasyon ng Diyos sa kanila. At kung mag-aakusa ang Diyos
alam naman natin na ang Diyos lamang ang nakakakita sa puso ng tao. So sa pamamagitan ni Isaiah, tinatawag ng Diyos ang mga tao ng Israel na magbalik loob sa Diyos. So yung paggawa ng relihiyon, yung pagsunod sa seremonya at ritual is ito ay gagawin ng mayroong pusong malapit at naniniwala sa Diyos. Pero nakita naman po natin na hindi nila tinanggap ang gospel. Katulad ni Elijah na nagsasabing pagkatapos niyang patayin lahat ng propeta, hindi pa rin naniwala sa Diyos ang buong Israel. Pero merong pinili, 7,000 ang Diyos na hindi yumuko kay Baal. Nung dumating si Jesus at inaccomplish niya sa cross yung kaligtasan natin at ito yung gospel na pinapakalat ni Paul ng mga disipulo ng Church of Jerusalem, sinishare sa sermon, sa paggawa ng mabuti. Ito po yung pinaniwalaan, ito po yung creed, ito po yung faith, ito yung gospel na magliligtas sa bawat isa sa kanilang mga kasalanan. Hindi po naniwala ang ibang mga Hudyo, ang ibang Israelita. Sa nagsabi po ni Paul, but the rest were hardened. Pero yung mga elect, yung mga pinili ng Diyos, ay naniwala kay Jesus. Naniwala sa gospel. Naniwala sa magandang balita. So as it is written, God gave them a spirit of stupor, eyes that would not see, and ears that would not hear, down to this very day. Ito po yung panahon ng Isaiah na kung saan ang Judaismo ay naging ano lang siya, naging gawin mo to para maging utang sa iyo ng Diyos ang langit. Para lang siyang tinatrato mo ang iyong mga ginagawa na yun yung daan mo para maabot ang. So sa panahon naman po ni David, ito yung kinote ni Paul, and David says, let their table become a snare and a trap, a stumbling block and a retribution for them. Let their eyes be darkened so that they cannot see and bend their backs forever. Ano po yung sinabi ni David? Hayaan mong ang kanilang mesa ang maging patibong para sa kanila. At ang stumbling block na natitisurang bato and retribution for them. So mismong yung religion na mismo ang naging trap para hindi nila tanggapin ang gospel. Para i-resist nila ang gospel. Para i-deny nila si Jesus Christ sa kanyang mga claims na siya ang kaligtasan at walang ibang maliligtas kundi sa pangalan lamang. So yun po yung nakabulag sa kanila. Let their eyes be darkened so that they cannot see and bend their back forever. So basahin po sa inyo yung Psalm 69. So ang quote po na ito ay nasa Psalm 69, 22 to 23. Pero basahin po sa inyo yung buong Psalm 69. Psalm 69. Ito po yung sinasabi. Simulan ko na sa verse 16. Answer me, O Lord, for your steadfast love is true. According to your abundant mercy, turn to me. Hide not your face from your servant, for I am in distress. Make haste to answer me. So draw near to my soul, redeem me,
ransom me because of my enemies. 19, you know my reproach, and my shame, and my dishonor. My foes are all known to you. Reproaches have broken my heart, so that I am in despair. I looked for pity, but there was none, and for comforters, but I found none. So verse 21, they gave me poison for food, and for my thirst, they gave me sour wine to drink. Verse 22, ito yung kinot ni Paul, let their own table before them become a stale. Yung sarili lang mesa mismo, yung sarili lang kinakainan, yung sarili lang religion become a snare. And when they are at peace, let it become a trap. So kung at peace na sila sa religion nila, yun pala ang naging trap nila, na hindi na sila makakain. Verse 23, let their eyes be darkened so that they cannot see, and make their loins tremble continually. Verse 24, pour out your indignation upon them, and let your burning anger overtake them. May their camp be a desolation, let no one dwell in their tent. So verse 26, ito na lang last natin basahin. For they persecute him whom you have struck down, and they recount the pain of those you have wounded. So makita po natin dito sa Psalm 69, yung 21, they gave me poison for food, and for my thirst, they give me sour wine to drink. 26, for they persecute him whom you have struck down, and they recount the pain of those you have wounded. So ang Psalm 69 po ay messianic psalm. Ito po ay nagpapatungkol sa nagpipredict ng pagkapako sa cross ni Jesus Christ. So nakita niyo po yun na na yung relihiyon mismo ang naging trap nila. Which is hindi po siya iba sa sitwasyon natin ngayon, hindi po ba? Mapa ibang relihiyon man, mapa ibang faith man, mapa ibang paniniwala man. So alam natin na yung diferensya ng totoong Christianity sa ibang paniniwala ay lahat ng ibang relihiyon ay nakabase sa gawa. Pero ang totoong Kristyanismo ay nakabase sa tapos ng gawa ni Jesus. Sa natapos ng gawin ni Jesus. Diba? Popular sa atin yung sinasabihan na Christianity is a religion of done, while other religion is a religion of do. So yung kasabihan ito ay nakasentro sa gospel, sa magandang balita. Kaya po natin pinagsisikapan ng i-share yung gospel na naiintindihan natin, na pininiwalaan natin sa ating kapamilya, sa ating kaibigan, sa ating kasama, sa ating kakilala, sa ating kaaway. Meron pong urge sa atin na ipaunawa sa kanila ang magandang balita ni Jesus dahil ito lamang yung nakakapagligtas. So according sa ating pasahe, ito din po yung trap sa kanila. Yung kanilang mga pinaniniwalaang hindi makakapagligtas. Yung sinasandalan nila na magdadala sa langit, yung iniisip nila na ito ay puntos ko para sa Diyos, yung mabuting gawa ko, yung pagsunod ko, yung pagdasal ko ng madami, yung paglakad ko luhod, pagsakripisyo ko ng ganito, pagbigay ko sa church, or yung aking philanthropic deeds, yung pagtulong ko sa kapwa, yun yung puntos ko para tanggapin ako ng Diyos sa langit. Yun po ay trap. Yun po ay trap para sa kanila. Dahil hindi sila sumandal kay Jesus para sa kaligtasan. So, balikan lang po natin yung summary natin. So, has God rejected His people? God has not rejected His people whom He foreknew.
So ito po ay totoo para sa mga Israelita, sa bagamat ito rin po ay totoo sa atin dahil merong elect na Jews at meron dito elect na Gentile. There is a remnant chosen by God. Sa mga Hudyo man o sa mga Hintil. But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be good. So yun po yung application sa atin no, na yung religion, yung paniniwala, yung sinasadala ng tao, ano man ito, na inaasahan niyang magliligtas sa kanya, makaparusahan sa kasalanan, maliban sa gospel ay trap. Ito yung nakakabulag, ito yung nakakabing. Di ba minsan may mga tao hindi natin mapaliwanagan, hindi tayo makapag-discuss ng ating pananampalataya dahil meron na silang pambalagan. Aamba ka pa lang ng gospel, may argumento na sila o may bala na sila para para hindi na matuloy ang usapan. Either busy, hindi ako pwede, or debate na kaagad, hindi kayo makapag-usap na maayos. So maintindihan natin na hindi natin kailangan sumama ang loob sa kapatid. Kundi patuloy lang na humanap ng oportunidad para ma-share ang magandang balita. Kasi hindi lang sila ang naging trap sa mabubuting gawa or sa kayaman or sa religion. Hindi lang sila yung nakaranas nun. Tayo man din, naranasan natin yun nung hindi pa tayo Kristiyano. Na yung iniisip natin na makakapagligtas sa atin, hindi naman ako, hindi ko naman nagrabyado yung ibang tao. Saka wala naman ako pinapakan, mabuting tao naman. Di ba? Nakasalalay na sa gawa kahit yung pinakasimpleng rason o dahilan para hindi na pumunta ng church o makinig sa sinasabi ng Biblia. Lahat ito ay trap. Lahat ito ay snare. Yung inaasahan nila na magliligtas sa kanila ay magdulot ng pagkabulag at pagkabingin sa magandang balita ni Jesus. So patuloy lang po tayo sa pag-share natin ng magandang balita ni Jesus po. Kasi tayo po yung mga nakakakita. Tayo po yung may pag-asa. Tayo po yung nabiyayaan ng Diyos na makilala si Jesus. Yun po siguro yung pinakamainam na pagkakasabi. At dahil kilala natin si Jesus, alam natin na mayroong mga pinili. So hindi tayo nagbo-vote na pinili tayo, kundi tayo ay nagpapasalamat na pinili tayo ng Diyos. At hindi natin alam kung pinili din yung ating mga inapo. Ang importante is available tayo para maging kagamit-gamit sa Diyos para i-share yung gospel. So ito po yung silbi ng ating Bible study nun para ma-remind tayo ng gospel, ng ating pag-asa, ng ating paniniwalaan na hindi mabibigo ang Diyos. Hindi yung pag-asa natin, hindi mabibigo ang Diyos na iligtas lahat ng kanyang ililigtas. Kung sa panahon ngayon ay hindi pa sila handa or meron pa silang pinaniniwalaan, meron pa silang matibay na minsan nga sabi, Katoliko sarado, ano naman, o kaya hindi, mali ang sinasabi mo, or ako ay matapat sa aking simbahan at sa aking leader. Yung mga ganong tipo. So hindi pa tayo titigil. Dahil alam natin, yung mga inelect ni Jesus Christ, yung inelect ni God the Father, yung inelect ng, ng Diyos, ay hindi siya mabibigong iligtas. For those whom He foreknew, He predestined. At yung buong kaligtasan ng Diyos ay nakadepende sa kanyang napakalawak na kapangyarihan na hindi natin maunawa. So, yun po yung encouragement sa atin na magpatuloy lamang sa ating ginagawa na pag-share ng gospel. Despite na minsan walang pakialam yung ibang tao o minsan aawayin tayo, so, wala tayong makipag-away.
i-keep natin yung opportunities para i-keep natin yung relationship natin sa mga taong medyo hiwalay ang paniniwala sa atin para magkaroon tayo ng opportunity para i-share natin. So, hope na nakakatulong po sa ating lahat. Let's pray. Father God, maraming salamat, Lord, sa inyong ginawa na pagliligtas at pinakilala niyo sa amin ang si Jesus at ang magandang balita ng kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo na nagbibigay sa amin ng kaligtasan para makalapit sa inyo. Kayo po ang magbigay sa amin ng puso na mapagmahal para i-share po namin yung magandang balita sa lahat ng tao na kami po ay maging kagamit-gamit sa inyong plano ng kaligtasan. So, ito po ang aming dalangin sa mataas na pangalan ni Jesus. Amen.